So sa mga nagsasabi kung bakit ginagrind daw po namin, kailangan po kasi natin i-grind kasi sabi ko nga, kada rivets yan, patulis po yung dulo niyan. Kaya tingnan natin. Ayan. Pagka ito, hinila mo kasi mga kamasta, no? Bumubukol dito sa portion na to. O kaya itong mga to naiiwan. So yun po yung rason namin kaya ginagrind po namin. Kahit nasabihin mo na ilubog mo to mga kamasta, meron at meron maiiwan dito. Meron at meron maiiwan dyan. Hey, what's up mga kamusta? Magandang hapon sa inyo lahat. So welcome back sa ating panibagong vlog. So narito tayo ngayon sa project natin dito sa Tuwao Project para sa ating ceiling installation, electrical works. So tingnan natin yung mga ginagawa ngayon dito at magbabahagi tayo ng mga konting technique at tips sa ating pagkikisame. So let's go. So yan nga mga kamusta, dito nga tayo sa project natin dito. Napakaganda nito pag napinturahan, no? Di ba? Na-imagine ko nga kung paano nga yung pintura nito, ang ganda. Ganda ng bahay ni Sir Jason tsaka ni Ma'am Marie Chris. So shoutout po sa inyo Ma'am Marie Chris at tsaka kay Sir Jason, ano. So dito nakapag-umpisa na kami ng paglalatag na ng ating framings. So gamit ang J-Max na brand ng ating metal paring. Ayan. So yung distansya namin dyan pag framing natin mga kamasa, no, ang distansya namin dyan mga kamasa ay 40 cm o kaya 16 inches paring to paring. So marami pa rin nagtatanong kahit na may mga vlogs na tayo, pero yung mga bago kasi nating mga viewers, mga silent viewers at sa mga viewer natin sa page, followers natin, tinatanong pa rin nila kung ano yung standard na sukat natin para sa pag-frame. So dito sa may car park na ito mga kamasa, ganito yung design nya, bali double drop. So yung drop na yon, nag-adjust kami ng 3 inches, bali 3 inches yung taas nya, then 3 inches din yung sa taas niya sa baba. So dito yung lapad nito is 40-80. So yun po yung double drop niyan. So kung mapapansin niyo, yun yung nilaser nila at pinipitikan na nga nila. Ayun, oh. So yun na yung sukat niya mga kamusta, no. Ito yung itong car park na to, bali wala siyang cove na design kundi puro drop lang. Ganon din dito sa may terrace natin, ganon din. Bali double drop din to. Wala siyang cove mga kamasta, no. Ito, nandun na si Nonoy, nag-hanger na. So yung hanger na gamit natin dyan, yung carrying channel na 0.6 na J-Max mga kamasta, no. So napakatibay nyan. At pati yung paring natin matibay kasi syempre J-Max brand. So balikan natin sa kabila. Bali dito mga kamasta, no, yung carrying channel namin dito. So kung mapapansin nyo, medyo nakadikit kami dito sa gitna na to. So bali 2 feet yung distansya nito pag nasa middle point kami, lalo na pag ganito kaluwang. Then sa the rest na, bali 0.80, yun na yung standard natin. Then sa gitna, nagto 2 feet kami o kaya 24 inches yung distansya nya mula gitna tapos sa gilid. So yung nagtatanong mga kamasta, no, sa mga followers natin kung saan tayo nag-uumpisa sa paglalagay ng carrying channel, pwede kayo mag-umpisa sa gitna. Ayan, pinaka middle yan, kagaya niyan, naka middle kami. Then mag-distribute na kayo pag ganito. So kung ganitong maluwang, kasi ito 5 meters yung lapad nito, 5x5, 5 dito, then 5 dito. So yung ginawa namin dyan, nag-middle kami, then distribute kami pag ganito na siya. Para mas maging matibay mga kamasta, ganyan ang gawin nyo. Bali sa middle point, bali mag 2 feet kayo. Then magdadagdag pa tayo ng paring para sa gitna. Then yung gagamitin dito na hanger ay yung anchor bolt. So yun ang ibobolt natin sa taas para sa hanger natin. Okay, maglalagay na sila ng mga walengel mga kamasta at ilalatag na muna nila yung framings dito bago sila mag-hanger. So puro dito muna sila sa concrete dito sa baba bago sila magpro-proceed sa taas bago tayo maglatag. Kasi dito may ayusin pa dito mga kamasta, no. Yung drainage natin galing sa taas, bali igagapang natin papunta ron. So bubutasan natin yon through and through papunta rito sa labas para ikapit natin dyan sa may drainage na yan papunta sa ibig sabihin yung downspout natin para sa drainage natin. So akyat tayo sa taas mga kamasta, no.
At nga pala, yung nagtatanong ng brand ng ating ginagamit na cement board ay flex board po. Kalimitan ganito yung ginagamit naming brand ng cement board na ginagamit namin. Napakatibay. Flex board po yung magandang brand mga kamasta, no? At the same time, maganda yung presyo nito, hindi siya gaano mabigat sa bulsa. So dito, akyat tayo. Bali nag-start na rin kami sa electrical. Nag-aabang na rin kami. Ayan si Michael. Ito yung ginagawa niya ngayon ay ito para dito sa may terrace natin. So kahit na wala pang sinabi si Soy dito na ilalagay na pin lights niya, so nagpaabang na lang ako para sigurado. Para kung sakali pag nasarahan yan, hindi na natin problema. Diba? Ayan, ganyan-ganyan lang yung mukha ni Michael pero mapagkakatiwalaan yan. Hindi, ibig ko sabihin na yung buhok niya kasi ayaw paggupit eh. So dito, medyo iniwan muna namin sa portion na to para yung electrician natin makagalaw muna. So kaya kami nag-proceed sa baba. So iniwan muna namin yung portion na yan sa cove niya para dyan nila idadaan yung linya ng kuryente natin. Yan. Then bago nila i-open tong mga to kasi kailangan nang ilatag. So dito may bended siya na design. Ayan. So may bended tayo dito hanggang diyan sa dulo. So dito, pasok tayo dito sa loob. Ganun din dito. Pero ito naglalatag na sila mga kamusta, no? Ayan, no? So kung mapapansin niyo, medyo makikita niyo yung awang. Ayan. So ngayon kasi mga kamusta, halos lahat ng project namin ngayon, hindi na kami nag-0-0. Halos lahat na nilalagyan na talaga namin ng awang. Mapinturahan o hindi muna, at least para hindi na problema yung owner. Syempre nag-advance na tayo na kung saan, ayan, nilalagyan na kaagad namin ng awang. Ayan siya. So halos 4mm yung iniiwan namin na awang. Yung 4mm na yun, yung 532 mga kamasta, no? And kaya medyo naka-usli mga kamasta kasi yung ulo niya. Kaya doon namin siya part na ginagrind, yung mga naka-usli lang. So sa mga nagsasabi kung bakit ginagrind daw po namin, kailangan po kasi natin i-grind kasi sabi ko nga, kada rivets yan, patulis po yung dulo niyan. Kaya tingnan natin. Ayan. Pagka ito, hinila mo kasi mga kamasta, no? Bumubukol dito sa portion na to. O kaya itong mga to naiiwan. So yun po yung rason namin kaya ginagrind po namin, no? So yun po yung rason namin yan. Kahit nasabihin mo na ilubog mo to mga kamasta, meron at meron may iiwan dito. Meron at meron may iiwan dyan. So dito mga kamasta, ito na yung mga tungtungan natin, no? Yung sa last vlog natin, no? So lahat yan ginagamit na namin. Ito yung last na, o kaya yan yung tutorial natin kung saan ito yung folded siya tapos adjustable yung paa niya. So ayun, maglalatag tayo ng hardiplex yan mga kamasta, no? Yung ating cement board na flex board yung gamit natin. So ayun mga kamasa, kung mapapansin ninyo, ayan, may dinadagdag kami dyan sa gitna niya. So eto, tinatabihan talaga namin ng ganyan, carrying channel to carrying channel. Bali, ayan, ang purpose niyan para may kakapitan yung ilaw na ilalagay natin dyan. Kumbaga, para may pag-i-screwan tayo. So ayun na mga kamusta, no? At maraming salamat po sa inyong panonood. Yun lang po yung ating may babahagi sa araw na to.
At ayan, mag-ingat po kayong lahat. Shoutout muli kay Sir Jason at saka kay Ma'am Marie Chris. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye!